Hindi natin pwedeng iligaw ang Espiritu. Ang Espiritu po, kapag once na ito po ay nakipag-isa sa Holy Spirit, amen, ito po ay mas mabilis turuan, mas mabilis tulungan kaysa po sa soul, sa kaluluwa natin. Kaya nga, ang soul natin ang pinaprocess ng Panginoong Diyos na maging matured. Kasi kailangan ito ang makapag-feed, kailangan ito ang mahawaan ng Spirit. Kaya nga, you cannot defile Spirit, mga kapatid. Kaya nga, ang tao na hinamatay na walang Espiritu ng Diyos, ang Espiritu ng binigay sa kanila, babalik pa rin sa Diyos. Kasi sa Diyos yun. Naintindihan niyo po? Kaya nga, tayong mananampalataya, kapag tayo namatay, babalik tayo sa Diyos, ang maghaharap naman sa atin, tutulungan tayo ng Holy Spirit na magharap sa Panginoon. Amen? Siya ang magdadala sa atin, siya ay pinaka-key natin. Amen? Pero ganun din po sa mga hindi mananampalataya, nakakilala man sila o hindi sila nakakilala sa Panginoon Diyos, ang Espiritu ng Diyos na diniposito sa kanila, babalik sa Panginoon. Amen? Pero tayong mga nakakilala, may pananagutan tayo sa Diyos. Mas higit ang pananagutan natin dahil tunay tayong nakakilala. Kaya nga, sa atin ayaw ng Panginoon na mag-lukewarm tayo. Ayaw niya. Sabi ng Panginoon, hindi baling malamig na kayo. Kasi kaya ko kayong tulungan maging mainit. Hindi baling mainit kayo. Kasi kaya ko kayong painitin pa. Pero kung nasa gitna tayo, susuka ko kayo. That is the word of God. Isusuka niya tayo. Bakit po? Kasi alam na natin eh. Kilala na natin siya. Pero pinipili pa rin natin na nandun lang tayo sa gitna. Wala pong buhay na nasa kalagitnaan lang. Na hindi ka namimili ng between sa Diyos o sa kapahamakan. Kaya nga yung mga taong lukewarm, ito yung mga tao na hindi talaga tunay. Pang malalim ang pagkakakilala kasi hindi pa makapili. But I believe, mga kapatid, na tayo po as nandun tayo sa point na tayo ay pinoproseso ng Panginoon na mas higit pang mas maging mainit sa Kanya. Kaya gusto ng Panginoon, this 2026, this year is the Lord's year. Amen? Yan po ang kapahayagan ng Panginoon na sinabi niya sa Luke, na maging ano daw tayo, yung acceptable sa Kanya. Na kung paanong si Mary po ay nilukubon niya ng kanyang presensya, ganun din tayo. At gagawa tayo ng mga bagay na magpe-present sa Panginoon na acceptable sa Kanya. At paano mangyayari yon kung hindi natin alam kung paano magkaroon ng purity ng soul sa harap ng Diyos, kung paano magkaroon ng purity at intention ng puso sa harap ng Diyos. Kaya mahalaga yung pinag-uusapan natin. Kaya nga yung mga klase ng mga kasalanan, principle sa Bible, yun yung pinag-aaralan natin. Binabalik-balikan natin yon. Even ang purity ng emotional. Amen? Nakikilala natin kung paano si Tatay David naging kalugod-lugod sa Panginoon at tinawag siya na heart of God. Amen? At ganun din yung si Peter. Diba? Kung paanong ginamot siya ng Panginoon, hinil siya ng Panginoon. Hindi para i-avoid yung mga ginawa niya, kundi para harapin ang presence nasa presence ng Diyos. Amen? Hindi para isuppress siya sa pain kung bakit siya tinanong ng Panginoon, kundi para i-letting yung Holy Spirit na i-rewrite yung story ng pagkakamali niya. At ganoon din tayo. We make mistake, di ba? Pero tinutulungan tayo ng Panginoon na lumapit, mag-surrender sa Diyos. Hindi niya tinuturuan tayo maging mahina, kundi tinuturuan niya tayo na maging malakas, matuto tayo mag-surrender sa Kanya. Dahil never tatanggalin ng Diyos yung kahinaan natin. Hindi po tatanggalin ng Diyos ang kahinaan natin bagko sa panahon na mahina tayo, perfect ang power ni God para i-sustain sa atin. Amen? Tinuturuan din tayo ng Diyos na tumayo na magkaroon ng mapagpatawad na puso. Kasi part yon ng pagiging purity ng soul natin sa harapan niya. Tinuturuan niya tayo sa buhay, mula sa buhay ni Joseph, di ba? Kung paano tayo magkaroon ng puso mapagpatawad. Amen? At ma-renew yung right spirit sa mga buhay natin. Kung paanong
saan tayong haharap na wala tayong hidden na emotion, kundi inilalagay natin sa Panginoon, sa harapan ng Panginoon. We confess, 'di ba? Hindi para itago yung ating pain, kundi para salain, 'di ba? Makita niya kung nasaan yung pain natin at doon niya tayo gagamutin. Yun yung mga huling pinag-usapan natin. We allow the Holy Spirit to search and reveal what's broken. Amen? Pero alam nyo ba na this 2025, hindi nyo ba naranasan na tayo ay sinubok ulit? Tinetest tayo ng Panginoon kung nasaan na tayo. Sino pong nakaranas sa inyo nitong Pasko? Ako po, inaamin ko, nakaranas ako mula ng Pasko. Mula ng 2025, bago matapos yung year na yon, grabe. Yung batikos, grabe yung mga salita, grabe yung mga kabilaan, di ba? Na parang feeling ko talaga nakadarang tayo sa apoy na nare-refine talaga tayo ng Diyos. Ang daming problema, di ba? Napansin niyo ba yon? Ang dami nating kinaharap ng mga tao na dapat hindi ito yung mga tao na dapat ano natin, pero sila talaga yung ginamit para para makita ng Panginoon kung asan na yung proseso natin. Di ba, nasan na tayo nag-level? Tinandaan ba natin yung mga tinuro sa atin? 'Di ba? Yung pinag-aralan natin na we forgive truly and fully to those who wounded us. Ito yung mga pinag-aralan natin na para tayong dinarang. Salamat sa Lord kasi nauna ahead of time yung salita ng Diyos sa atin. Yun yung pangatlo na pinag-aralan natin last 2025 sa huling pag-aaral natin. At pang-apat, yung we replace lies with truth through the word. Amen? Yung panglima, we walk in intimacy with the Lord, not performance. Wow! Grabe. Talagang si God, hinil niya talaga lahat ng mga actions. Yung healing ng affection na ginawa niya sa atin at yung pagka-cleanse sa ating mga kamay, sa ating mga puso, sa ating mga soul, yung emotional purifying na ginawa ng Panginoon sa atin, yung spirit alignment in 2025 para maging karapat-dapat tayong vessel ng Panginoon para kaya nating dalhin yung weight, 'di ba? Parang sinubok tayo na talaga ba anak na pinakinggan mo ba yung mga tinuro ko, yung sinalita ko, 'di ba? Na ito yung ibigay mo sa kanila dahil ikaw yung vessel ko sa mundong ito. Itapon mo sa kanila yung pagmamahal ko. Yung totoong pagmamahal. Kung totoong nagkaroon ka ng intimacy sa akin, yung wisdom na nagmumula dito sa kingdom ko, yung wisdom na nagmumula sa kanya. Amen? Kaya purihin ko ang Panginoon at ngayong araw na to, pag-aaralan natin ang kasalanan na nagsasilence sa Diyos. Amen? Any idea? Pwede po ba akong magtanong sa inyo, ano po sa palagay ninyo ang kasalanan na nagsasilence sa Panginoon? Kung bakit hindi mangungusap ang Diyos sa atin? Ate Meds, do you have idea? Ate Joy, Nanay Andrea, Ate Ann, para magkaroon tayo ng conversation dito. Ate Meds, Amen, amen. ano sa palagay For mo me po? siguro sis, siguro yung mga unrepented sin, yung mga kasalanan na tinotolerate natin, na pinipilit nating i-justify na tama, na nakapagpapatigas ng ating puso. And yung pride, yan yung pride, yung pagiging masyado tayong nagre-rely sa ating sarili instead na tayo ay magpakumbaba sa Panginoon. And yung disobedience sa alam mo na yung katotohanan pero nagdi-disobey ka pa din. Yung mga even yung mga unforgiveness tsaka yung mga broken relationships. Yun siguro yung parang mga kasalanan na nagsa-silence sa Panginoon. Yun sis, for me po. Amen. Praise God. Salamat po, Ate Meds. Nanay Selena, o nabanggit na rin ni Ate, may sasabihin po kayo. Nabanggit na rin yung unhide sin Bisaya. Hidden Yung sin. mga nakatagong pagkakasala lang na hindi Amen. natin pa nagsusuko. Yun lang. Amen. Amen. Praise God. Ano po rin po ang Diyos. Amen. So dito po makikita natin the sin that silenced God. Amen. So unang-una po sa lahat, totoo po yung sinabi ni Ate Meds. At number one talaga na nag-aano sa Panginoon is yung pride. Ayaw po ng Diyos. Amen. Kaya may mga deal po tayo na tinatanggap natin na misinformation kapag dating sa hearing the voice of God, kapag gusto nating marinig yung connection natin sa Panginoon,
mayroon tayong mga misinformation na natatanggap natin na nakakonect sa kasalanan. Kaya habang tayo po ay totoo, 'di ba? Na kung tayo po ay totoo na sa Panginoong Ama, hallelujah, tayo ay lumalapit sa Kanya, sa ating Diyos, malalaman natin that God hates sin. Galit talaga ang Diyos sa kasalanan. Tamang hindi siya galit sa makasalanan, pero galit po ang Diyos sa kasalanan. Kaya sa pinakamalalim na revelasyon ng Panginoon, merong only sin, 'di ba? Only one sin na talaga pong severe, 'di ba? Talagang ito ay sobrang malala sa lahat ng creation, 'di ba? Na talagang nagalit po ang Panginoon from the time na ang voice ng God is talagang sinasilent ng Diyos. At ito po yung sin of pride. Kasi ang pride, hindi lang po ito just sin. Hindi lang ito basta kasalanan. Ang pride po, ito yung ugat ng rebellion ng isang tao. Kaya galit ang Diyos sa pride. Ito po ito yung original na magpa-fracture sa atin. Kaya nga, wag po ito ang mangyari sa atin na wag tayo mag-attempt na ito yung mag-rise sa atin against sa throne ng God sa buhay natin. Kasi alalahanin ninyo, kayo na yung altar. Ikaw at ako na yung altar ng Diyos. We are the vessel ng Panginoon at kailangan yun mag-manifest sa inyo, sa iyo at sa akin. Para maintindihan natin yung power, yung power ng pride, kung ano yung pwedeng dalhin nito sa atin. Kailangan nating mag-back, 'di ba? Mag-look back dun sa journey kung paano nag-arise ito sa origin na itong pride na to, 'di ba? Natagpuan sa humanity. At hindi lang doon, even in heavenly realm. Kaya nga bago maging magkasala si Adan, 'di ba? Meron na silang iniquity was found sa kanila. Amen. Kaya para makita natin, no, para makita natin na yung iniquity was found kapag tayo ay tumatayo sa perfection, sa radiant ng perfection ng Panginoon. Sabi po sa Ezekiel, pahanap nga po sa Tagalog, Ezekiel 14 hanggang 19 po. Ezekiel 28 po. Sorry, 14 hanggang 19. Sabi niya doon, Thou art the anointed cherub that covereth, and I have set thee so. Thou was upon the holy mountain of God. Pahanap na po, no? Thou hast walked up and down in the midst of the stone and of fire. Thou wasn't perfect in the way from the day that thou wasn't created till iniquity was found in thee. Diba? Bago pumasok, diba? Na bago po pumasok yung iniquity na matagpuan sa kanila. Pabasa po. Ezekiel 28:14 po hanggang 19 po, hanggang 15 lang po binasa ko. Pabasa na lang po sa Tagalog para hindi na po humaba. Amen, amen. Sis, 14 to 19. Ayan. Kerubin ang itinalaga kong magbabantay sa iyo. Nasa ituktok ka ng aking banal na bundok. Ang nilalakaran mo'y mga batong kumikinang. 15. Wala kang kapintasan mula pa ng isilang hanggang sa maisipan mong mamuhay sa kasamaan. 16. Nang lumakas ang kalakal mo, natuto kang sumuway at mamuhay sa kasalanan. Kaya ipinagtabuyan ka mula sa aking banal na bundok. Pinalayas ka ng kerubin sa kinatatayuan mong mga batong kumikinang. 17. Naging palalo ka dahil sa isang kagandahan. Ginamit mo sa kasamaan ng iyong karunungan para mapatatag ang iyong katayuan. Kaya ibinagsak kita sa lupa upang maging babala sa ibang mga bansa. 18. Dahil sa masamang pamamaraan ng iyong pangangalakal,
na sa laula ang templo at nadumihan. Kaya ipinatupok kita sa apoy. Nilamon ka nga nito at nakita ng lahat na ikaw ay naging abo. Last verse. Katapusan mo na. Mawawala ka na ng lubusan. Lahat ng bansang nakakakilala sa iyo ay takot na matulad sila sa iyong sinapit. Glory to God po. Amen. Purihin ang Panginoon. Pag tinawag pong iniquity, ito po yung katalampahasan sa Tagalog o kawalan ng katarungan. Amen. Kasi bakit po? Si Lucifer na po, even si Adan, si Eva po, no? Ang kasalanan kasi mga kapatid, hindi nagsisimula sa action. Ang kasalanan nagsisimula sa loob natin. Internal po. Kasi hindi tayo mag-a-action kung wala tayong iniisip. Amen. Kaya si Lucifer po, ang kanyang pagkahulog, hindi po nagsimula sa external act. It began in internal elevation. Nagsimula po to sa taas, ay sa internal, sa loob-looban. Yan na. Yung puso niya po, yung puso niya na nag-lifted up, na nagmalaki because of his own beauty. Kaya nga sabi doon, his wisdom was corrupted na bakit mo hinayaan na magkaroon kung mababasa natin po sa Isaiah din, makikita mo doon na pinabayaan niya na marumihan yung kanyang wisdom. Na once pure, 'di ba? Once na pure, become corrupted through the self-admiration natin. Ganon. Si Lucifer po, ganon. Yung nangyari sa kanya. Ito yung nangyari sa kanya. Kaya nga, ang sin, ang pride po, is hindi lang to basta sin. Hindi lang po ito basta sin. Marami po itong pwedeng gawin sa atin. At dito nagsisimula ang corrupted ng ating mismong sarili natin. Kung paano tayo magkaroon ng pagkaakit, ganon, sa ibang mga bagay. Nagiging lason. Amen? Para sa ating paglago, nagiging lason ito sa ating inward exaltation na gusto pa tayong mapalawak ng Panginoon, mapalago ng Panginoon. Pero paano tayo mag-e-exalt, 'di ba? Kung mauuna sa atin ang pride. Kaya ito naging iniquity, 'di ba? Kakulangan, yung katalampahasan natin sa karunungan. Yun yung ginagawa ng sin of pride po sa ating mga buhay, mga kapatid. Kaya napakahalaga po na ating kilalanin, ating matuklasan. Amen? Na ito po yung mga bagay na nangyayari kapag pinahintulutan natin na ang pride po ay manguna sa ating buhay. Amen? Hallelujah. Kaya nga sabi niya doon sa binasa ni ate, by the multitude of thy merchandise, they have filled the midst with violence and has sinned. Amen? Makikita natin doon sa 16 and 17. Kung makikita niyo dito, yung respond ni God. This is the respond ni God. Ba't hinayaan mo? Hindi lang ito basta simply removal yung ginawa. But casting out. Amen? Casting out yung ginawa ng Panginoon. Yung pwersahan talaga. 'Di ba? Dahil sa kanyang ginawa. Dahil sa kanyang pridefulness. Amen? Doon sa mountain of God, sabi niya doon, bakit? 'Di ba? Bakit? Sabi ganon. Kaya ito, nagsisimbolo po ito sa prophetically, makikita natin dito na ang symbolize nito is nag-a-access ito to God's presence and voice. Amen? Yung mountain of God. At dahil sa pride, mga kapatid, nadi-disconnect po. Nagkakaroon ng disconnected. Nagkaroon ng disconnected si Lucifer sa proximity
at intimacy, from intimacy. Di ba po? Kasi andun siya eh. Andun na siya. Andun na siya sa lugar ng Panginoon. Andun siya sa lugar ng Panginoon. Pero dahil sa kanyang pride, 'di ba? Ito yung naging resulta. Nawala from intimacy, nawala 'yon, 'di ba? From the boys na minsan na nagga-guard sa kanya, unti-unting nawala 'yon. Dahil tinapon siya kasi hinayaan niyang marumihan siya. Thou hast defiled, sabi niya, thy sanctuaries by the multitude of thy iniquities, by the iniquity of traffic. Kaya yung kinang, 'di ba? Makikita natin doon na even his sanctuaries, the very place po na inintrust sa kanya, na dapat iningatan niya, dapat pinrotektahan niya. Anong nangyari? Nagkaroon ng karumihan, nagkaroon ng defile. 'Di ba? Defilement po is parang dinungisan, nadungisan sa Tagalog, nadungisan. Kaya nagkaroon ng iniquity of trafficking. Iniquity yung katalampahasan nga po. Kawalan o kakulangan ng karunungan. Kapag pumasok na sa iyo ang pride, ganun ang mangyayari sa atin. Amen? At dito na tayo magsisimula na mag-spread o magpakalat ng rebellion. Mag-speak tayo ng rebellion. Amen? Nasasabihin natin sa ibang tao. Kasi yung puso natin, from inside, na impluwensyahan sa loob natin, di ba? Yung influensya na nilagay sa puso natin ng pride na yan, yung charisma at yung manipulation. Yung pride, hindi lang ito nag-i-stay para mag-contain. Amen? Nagko-corrupt din ito ng lahat ng mga itatouch ng pride. Amen? Alam ko po na naiintindihan nyo yung kapahayagan ng Panginoon kasi once na ang pride, tingnan nyo po ang pride, isang pride lang to ha, na pupunta sa inyo. Ang dami niyang pwedeng sirain. Ang dami niyang pwedeng guluhin sa isip mo, sa puso mo, kaya niyang dumihan lahat yon, kaya niyang lasunin lahat yon na nasa loob mo. Sa umpisa pa lang po ha, sa loob pa lang na pumasok ang pride sa'yo. Kasi dito nagsisimula ang pride sa loob natin, internal, hindi siya mag-a-act first. Lalasunin muna niya yung puso mo, yung isip mo, di ba? Nakakapag-isip ka ng mga nagkukurap sa isip mo sa lahat ng bagay, sa asawa mo, sa anak mo, sa mga biyanan mo, sa mga kapatiran mo. Yun yung ginagawa ng pride. Hanggang dito pa lang sa loob mo, nag-iisip ka na, ang dami mo nang yan, yung tao na yan, sinisiraan ako. Yung mga ganon, di ba? Ito, dapat bumagsak ito. Kailangan mapabagsak ko to. Ang daming sasabihin sa'yo ng pride na to. Inside pa lang nilalason ka na, kumakalat na to. Kinukurap niya na yung kaloob-looban mo, ini-influensyahan niya at minamanipulate niya na ikaw mismo. Dahil pag nangusap itong pride na to, sa loob mo pa lang naglalaro na to. Kaya once na tayo ay yung ating ilaw, 'di ba? Sabi niya dito, paulit nga po yung 18 at 19 po, Ate Meds, sa Tagalog. Amen po, amen. Sabi po sa 18, dahil sa masamang pamamaraan ng iyong pangangalakal, nasa laula ang templo at nadumihan. Kaya ipinatupo kita sa apoy. Nilamon ka nga nito at nakita ng lahat na ikaw ay naging abo. 19, katapusan mo na, mawawala ka na ng lubusan. Lahat ng bansang nakakakilala sa iyo ay takot na matulad sila sa iyong sinapi. Amen po. So nakita niyo po yung very light, yung ilaw na minsan na nag-define sa kanya. Amen? Na yung ilaw na minsan nagpakilala sa kanya become fire. 'Di ba? Na nag-consume din sa kanya. Bakit? Saan siya dinapon? Sa impyerno. Amen? Hindi lang siya doon tinapon. He was brought to ashes. Abo. 'Di ba? Sa paningin. Hallelujah. So, alam niyo yung becoming the eternal sign na kung paanong kinreate siya when created, 'di ba? Na
nung kinreate siya na being, yung being na nagsisik sa glory, na belong sa Panginoon mismo, alone, God alone. Diba? Mas pinili niya pa ito. Mas pinili niyang mag-rebellion sa Panginoon. Mas pinili niya na imbes na makita niya yung goodness ng Panginoon, na siya mismo, nasasaksihan niya. Hindi yun yung nangyari sa kanya kasi hinayaan niya na ma-defile siya, na makorrupt siya, na mag-stay ito, na mag-contain sa kanya para magpahamak ng iba. Ito yung dahilan kung bakit pride is only sin na nagdi-disconnect sa atin bilang creation ng Panginoon from the voice of God. Ito po ang ito po yung pinaka-delikado. Ito yung isang kasalanan. The only sin, sabi, the only sin ito. Kailangan to mawala sa atin. Kasi bakit? Ito yung pumipigil, di ba po, sa pag-i-exalt natin o para maitaas. Yung maitaas natin yung lahat ng bagay na isusurrender natin. Kasi pag may pride ka, hindi ka magsusurrender ng buong buo sa Diyos. Hindi mo itataas lahat kasi may pride ka eh. Hindi mo isusurrender lahat. Kasi ang surrender, ibig sabihin, above you, lahat, all, exalt, di ba? Exalt mo yung sa taas, yung self mo, above, surrender sa Panginoon. Kapag may pride ka, magiging blind ka rin. Magiging bulag ka sa puso mo sa correction. Ayaw mo magpa-correct. Kasi nga may pride ka eh. Diba? Nakita niyo yung poison na dinadala? Ito yung only sin na mahaharang. Kasi ang pagnanakaw, diba? Mapipigilan yan eh. Ang pagsisinungaling, mapipigilan yan. Pero pag pride, diba? Ito yung simula na mabubulag ka na sa puso mo kasi ayaw mo na magpa-correct. At hindi lang yon. Kapag tumigas na yung puso mo, 'di ba? Dahil sa pride na 'to, magiging bingi ka na rin sa divine instruction ng Diyos. Ito yung nagpapabingi sa instruction ng banal na layunin ng Diyos sa buhay natin. Kapag ang pride nag-reign sa isang tao, ang voice ng God, inire-resist nito. Tinatakwil niya, nire-resist niya yung tinig ng Diyos kasi ayaw niya magpatuwid eh, ayaw niya magpatawad. Hindi po, tama ako Lord eh. Sila yung mali. Ginawan nila ako ng ganito. Sila dapat yung mag-sorry sa akin. That's pride. Diba? Yes Lord, pastor ko sila. Pero pinahiya niya ako kanina eh. Hindi naman ganun dapat, diba? Ayaw mo na magpadisiplina. Kasi pakiramdam mo, ikaw, ito tungkol sa'yo to, tungkol sa atin to. Nawala yung mindset natin na sandali lang, if I surrender, hindi na to tungkol sa akin, hindi to tungkol sa'yo, Jane. Hindi to tungkol kay Beverly. Hindi to tungkol kay Ate Kat. Tungkol to sa Diyos. Kasi kailangan natin i-display si Jesus sa buhay natin. Hindi ang ilaw sa atin. 'Di ba? Dapat ang ilaw ang nagliliwanag sa atin. Hindi ang spotlight lang ang gusto nating nasa atin na parang puro papuri, puro ganon. Kasi pag puro papuri na nasa puso mo, nagsisimula na yung pride. Amen? Nire-resist na nito yung tinig ng Diyos. Ayaw mo na marinig. Kasi ano nga ba ang tinig ng Diyos? Hindi ba ang salita ng Diyos is nagko-correct, nagdisiplina, sabing ganon, magkabilang tabak, di ba po? Na nagtuturo sa atin, nagtutuwid sa atin. Amen? Ayaw mo na, i-resist mo na yung voice ng God. At hindi lang yon, i-replace mo pa. Amen? I-replace mo siya. Kinakatwiranan mo sa sarili mong katwiran. Sa sarili mong emosyon. Sa sarili mong dahilan. Sa sarili mong gusto. Kaya nawawalan ng place yung tinig ng Diyos sa'yo. Kasi dahil sa pride. Hindi lang yon. Kapag ni-resist mo ang tinig ng Diyos, ni-replace mo ang tinig ng Diyos, nire-reject mo din. Nire-reject mo na siya. Kaya nga sabi sa Psalm 138:6, though the Lord be high, he hath respect unto lowly,
but he proud. He knoweth afar off. Amen? Pabasa po sa Tagalog, Psalm 138, verse 6. Amen po. Psalm 138 verse 6, sabi po dito, kung ang Diyos mang si Yahweh ay dakila at mataas, hindi niya nililimot ang aba at mahihirap. Kumublimay, kita niya ang hambog at ang pasikat. Amen po. Amen. Di ba po? Kasi ito yung nagagawa ng pride sa atin. Nakikita po ng Panginoong Diyos. At alam niyo po, unang marunong rumespeto ang Diyos. Sa Genesis pa lang, God respect Abel. Marunong po siyang rumespeto bilang Diyos. Sa kanya natin, unang natutunan ng respeto. Kaya nga itong verse na to, amen, itong verse po na to nagsasabi sa atin sa critical dimension. Amen, kapag ang puso natin nawala sa Diyos. Kasi alam ng Panginoon, alam niya kahit sa malayo, 'di ba? Malapit siya sa mga taong humble. At dumidistansya siya sa mga hambog. Dumidistansya siya sa taong mayabang. Ayaw niya ng taong mayabang. Kasi ang gusto ng Panginoon, siya ang nag-glorify. God is a jealous God. Sinabi niya po 'yan. 'Di ba? At kung tayo po ay may character na nagmumula sa Panginoon, tinuturuan tayo nito na magpakumbaba lagi, humility ang laging makikita sa atin sa harapan ng Diyos kasi tayo ay tumatayo bilang altar ng Panginoon. Tayo ay tumatayo na this year is the Lord's year. So bawat season ng buhay natin dapat ang napaparangalan natin ng Panginoon. Hindi katulad ng dati-dating mga sinasabi natin, itong taon na to taon ko. Itong taon na to taon ko para sa akin to. No, this year is not for our years. This is for the Lord's year. Vessel ka lang na dapat mag-glorify mo sa bawat season ng buhay mo, masakit man, mapait man, tag-ulan man, tagtuyot man, dapat all season ng buhay mo, siya ang napaparangalan. Siya ang naitataas, siya ang nakikita sa buhay mo. Because this year is the Lord's year. Mga bagay na acceptable sa Panginoon. Kaya nga, napakahalaga po na sa Panginoon, siya po ang above all, siya yung ating na-exalt. The Almighty, di ba? Nabebend tayo lowly. Na the more niya tayong tinataas, the more niyang pinapaunawa ang salita niya sa atin, nag-absorb to, nagdudwell ito sa atin. Pero kabaligtaran, di ba? The more na naintindihan natin pagmamahal ng Diyos, the more tayong nag-humble ourselves, the more tayong nagiging teachable, the more tayong nagkakaroon ng obedient heart sa Panginoon. But pride, kapatid, diba, ito yung nagre-refel ng presence niya. Ito yung nagre-resist, nagre-replace, at nagre-reject sa presence ng Lord. Kaya nga para itong kadiliman na nagre-resist sa ilaw. That is pride. That is pride. Amen? Kaya nga sabi sa Gawa 17, verse 28, sabi niya dito sa Tagalog, sapagkat nakasalalay sa kanya ang ating buhay, pagkilos at pagkatao, tulad ng sinabi ng ilan sa inyong mga makata, tayo nga'y mga anak niya. Amen? Kaya pride, ano po ang pride? Paano ito dinidescribe ng Panginoon? Pride is a spiritual cancer. Amen? Spiritual cancer po ang pride. Kaya ito po napakahalaga na hindi ito yung maging ano natin. Hindi ito yung maging title natin. Hindi po ang pride. Hindi ang kasi ang pride ito yung tuso. Ano po sa English ito ay subtail. Sabing ganon. Tuso po siya. Invasive. Amen? Invasive ang pride. Amen? Ito yung
Pag sinabing impassive, ito po yung sumasalakay. Sumasalakay siya sa atin. At deadly siya, nakakamatay. Nakakamatay po. Kaya nga po napakahalaga na kung tayo po, kung ang isang physician, halimbawa po, ang isang physician ay hindi siya matalino. 'Di ba? Sa pagpapagamot po, sa paggagamot ng cancer. Para nitong allow yung cancer na kumalat sa buong katawan. Kasi bakit? Hindi siya na-uncheck sa body. Hindi siya natutuklasan, hindi nakikita na kumakalat na pala. 'Di ba po yung cancer sa ating nalalason na yung buong katawan natin. Kapag hindi natin napapansin na tayo po ay meron ng pride, pinapatay na tayo inside and out. Kasi kapag meron tayong spiritual cancer sa loob natin, wala na tayong mabuting ilalabas. Bakit? Kasi na-poison niya na yung puso natin, yung isip natin. Ano pang mabuti nating ilalabas na mula sa Panginoon kung inalaw natin yung cancer na to na kumalat siya? Hindi pinipermit ni God? Hindi binigyan ng permission ng Panginoon ang pride sa atin? Di ba? Hindi pinipermit ni Lord na mag-dwell sa atin ang pride. Kasi ang gusto ng Lord sa atin is presence niya, hindi pride. Kaya God does not permit pride to dwell within His presence. Ayaw ng Panginoon. Kung totoong nasa iyo ang presensya ng Diyos, wala ka dapat pride. Kaya kailangan yung pride, naka-cut off natin to because it is like cancer. At one more thing po, na pinapaunawa sa atin ng Panginoon, na hindi magtatagumpay ang pride kung hindi ito nag-i-exist without the host. Tama? Kung walang atian, 'di ba? Na magmamanifest yung pride na to, walang cancer. Amen? So ang pride hindi siya pwedeng mailagay sa spirit, 'di ba po? Kasi hindi 'yun ang presensya ng Diyos. So saan siya ilalagay? Sa soul natin. Amen? Na magdudwell po sa atin pag hindi tayo naging maingat. Hindi nag-i-exist ang pride sa mundong ito kung walang katawan. Kung wala itong katawan na pagsasalina ng pride, hindi po ito pwede mag-exist. Kaya ito ay kina-cut off. Dapat kina-cut off siya. Para hindi po tayo magkaroon ng corruption sa ating buhay. Para mabuhay tayo without the corruption ng cancer na to. Para hindi tayo ma-consume ng cancer na to. Kasi pride is spiritual cancer. At para hindi tayo lubusang wasakin ng pride na to. Kasi para tong cancer na unti-unting kumakalat sa katawan natin, na pag hindi pinatay, 'di ba? Kumakalat siya sa ibang part ng buhay natin. Sa kaloob-looban natin. Kaya nga, the moment na ang bawat isa sa atin ay ma-engage, pag nararamdaman na natin na sandali, parang may pride na ako eh. Kaya nga alam nyo po, ang demonyo madaling kalabanin eh. Pwede natin i-rebuke in seconds, in minutes. Pero kapag tayo dinapuan ng pride na to, kailangan to, kina-cut off natin, pinuputol natin, tayo mismo sa sarili natin, nagkakaroon tayo ng disiplina. Natanggalin yung pride na to. Whether ito ay nasa pag-iisip natin, nasa posture natin, di ba? Or motibo. Kailangan nating laging piliin na i-separate yung ating sarili from both. Diba? The presence and the voice of God. Kasi pag tayo dinapuan ng pride, hindi natin maririnig ang tinig ng Diyos. Hindi rin natin mararanasan ang presensya ng Panginoon kasi nga nire-resist nito, nire-reject nito, nire-replace nito ang pride na to. This is the only sin, mga kapatid. Hindi ang Diyos ang magbibigay nito sa iyo para lumayo ka sa Kanya kasi ang pride hindi mula sa Diyos. Ito yung bagay na tinatanggal ng Diyos sa atin para mapalapit tayo sa Kanya. Baligtad. 'Di ba?
Kaya nga, kapag ang pride natin ang na-lift up sa soul natin, na maging mas mataas itong pride na to sa soul natin, at ito yung ginagawa natin dito, unti-unti mararanasan mo, papalayo ka na ng papalayo sa sound ng heaven, sa sound ng tinig ng Diyos. Hindi lang po ito basta kasalanan na ginawa ng kamay natin, na magbibigay ng distansya sa atin mula sa Panginoon, kundi nag-e-exhort din ito, lumalago ito mula sa puso natin. Kasi galing siya sa loob, hindi siya galing sa labas. Kaya ito yung nangyari kay King Saul. Di ba? Ito po yung nangyari kay King Saul, na ito yung ito yung king na minahal niya yung dalawang bagay. Both, he loved both love and anointed by God. Kahit na against sa Panginoon yung kanyang ginawa, andoon yung pagbibigay ng Panginoon ng pagkakataon. Minahal siya ng Panginoon, inanoint siya ng Panginoon dahil gustong-gusto na ng mga tao noon na palitan siya. Kasi ang God natin ang king eh. Nagmamadali yung mga tao na magkaroon ng bagong king. Pero bago pa nila hingin yung king na yon, nasa mind na ng Panginoon na magkaroon sila ng king, but not Saul. Pero dahil sa insisting ng mga tao, sabi niya kay Samuel, di ba? Buhay pa nga si Judge Samuel eh. Actually, si Prophet Samuel is a judge. Buhay pa siya, pero gusto na siyang palitan, hindi pa siya patay. Dahil gusto ng mga tao. Yung gusto ng mga soul, gusto ng mga tao na magkaroon sila ng hari. Katulad ng ibang mga bansa. Saul, si King Saul po is anointed. Di ba? Chosen. In-empower siya ng Panginoon. Pinosisyon siya for greatness. Kasi hindi pwedeng maging king ang walang greatness. Kung makikita ninyo at babalikan natin yung kwento mula po sa Samuel, in-empower siya. Nag-prophesy pa nga si Saul. Kahit na wala siyang ganun ka nakarunungan sa pagiging hari. Tinulungan siya ng Panginoon na ma-empower kasi once you are chosen, i-empower ka, i-equip ka ng Panginoon, tuturuan ka ng Diyos at tutulungan tayo para magkaroon tayo ng greatness to glorify His name. Yet, sa kabila ng lahat ng iyon, pinailed niya na i-honor ang God. Bakit? Dahil sa pride. Dahil sa false humility. Amen? Nung ang Panginoon po, binigyan siya ng clear, napakasimpleng instruction lang mula kay Prophet Samuel sa pamagitan ng kanyang spiritual father, mentor, and divine guidance. Pinili ni Saul, di ba, yung partial obedient over full surrender. Di ba kanina sinasabi ko sa inyo, pag may pride ka, hindi ka magsusurrender ng buong buo sa Diyos. May part ka pa na iiwan sa'yo. Bakit? Kung kaya mo nang ibigay lahat, ba't hindi mo pa ibigay lahat? Anong problema mo? Anong problema ko? Sabi nga po, ang partial, kapag partial, sinasabi nito, may part ka lang na sinosurrender at hindi mo sinosurrender lahat. Alam niyo po kung anong ginawa niya dito? Simpleng instruction lang. Unang-unang instruction pa sa kanya. Una, patayin lahat. Pero nagtira siya ng baka. Nagtira siya, di ba? Dahil daw, ang sinabi niya pa nga para sa Diyos. Pati yung pinapapatay na king, tinira niya rin. Unang-unang instruction ng Panginoon mula kay Prophet Samuel. Kasi minsan, ang Panginoon po talaga, gagamit siya ng vessel na magtuturo sa atin. Na magtutuwid po sa atin. Gagamit talaga po ng tao ang Diyos. At sometimes, kahit nga masama sila kahit po masama sila, aminin natin may natututunan pa rin tayo sa kanila. May tinuturo pa rin ang Panginoon sa atin. Kaya nga po napakahalaga na wag tayong magkaroon ng pride. Kasi dito po tayo babagsak. Dahil nagkakaroon tayo ng part lang na sinosurrender sa Panginoon na dapat fully surrender tayo. Kasi pag hindi tayo nagpo-fully surrender sa Panginoon, nangangahulugan lang po na tayo ay may pride.
Ang Panginoon po, ginrant niya si Saul na magkaroon ng maraming katagumpayan. Binigyan siya ng opportunity, authority, and favor po. But in single moment. And sometimes ganun tayo. Kasi yung hinihingi sa atin ng Diyos sometimes masakit, di ba? Hindi convenient, di ba? Hindi comfort, di ba? Pero lahat ng hinihingi natin sa Panginoon, do you think komportable rin ng Diyos? Kapag may hinihiling tayo sa Diyos, do you think gusto rin yun ng Diyos? Pero sometimes, di ba, inaalaw ng Panginoon. Katulad ng mga tao na yon. Hindi gusto ng Diyos na magkaroon ng bagong king. But ini-insist nating mga human. Ini-insist natin sa Lord yung bagay na hindi niya gusto. Dahil parang sinabi ng mga tao noon, ayaw na nilang maging king, si Yahweh. Gusto na nila ng tao na sinusunod, katulad ng mga tao sa kalapit na bansa nila. Siya na? Amen? Kaya, makikita natin, tayo po, habang binibigyan po tayo ng opportunity, authority, and favor. Amen? Huwag natin hahayaan na ang pride po is ma-expose sa puso natin. Dahil yun ang nangyari po kay Tatay Samuel. Instead na mag-obey siya sa tinig ng Diyos, he learned in own understanding. He's seeking approval sa mga tao over pleasure sa Panginoon magmula sa kanya. Just like Lucifer po. Ganun din yung nangyari kay Saul. He was lifted in the position but fallen in heart. And it cost him everything. It cost him everything. Lahat po, di ba? Nagkaroon ng komplikasyon sa kanya. Di ba? Nawala yung kanyang humility. Halos patayin niya rin yung kanyang anak. Because of the pride, si Saul nawala sa kanyang place. Na inalaw ng Diyos na matupad yung plano na yon sa Israel. Dahil pinahintulutan ng Panginoon, sige Samuel, ibigay mo sa kanila yung king na gusto nila. Ang Panginoon po, hindi siya kumikilos without a vessel. Nagagamitin niya dito sa mundong ito. Kasi kaya nga, binaba niya si Jesus Christ sa mundo natin. Kasi kailangan niya tayong katagpuin. Gagamit at gagamit po ang Lord ng vessel. Kaya nga, meron ang Panginoon, sa pamamagitan niya, nagkaroon ng king. Amen? Kaya napakahalaga talaga ng ating mga pinag-aaralan sa mga oras na to. At naniniwala po ako that God will give more sa bawat isa sa atin. Kaya, ihintuan ko po muna, mula po dito sa kung paanong si Saul. Kasi ang lalim po nung pag-aaralan natin next week, makikita natin sa 1 Samuel 15 po. Kung paano yung principle doon, makikita natin kung paano na nag-silent ang Diyos. Kaya nga, when God gave us the opportunity po na makapaglingkod sa Kanya at binigyan tayo ng opportunity and favor po, huwag nating hahayaan na ma-expose po sa ating mga puso yung puso na mayroong pride. Instead, matuto tayong mag-obey po sa Panginoon. Huwag tayong mag-lean sa ating own understanding. Kasi ito po yung magpapabagsak sa atin na imbes na ipakita pa ng Panginoon yung kanyang mga plano, iparinig niya pa yung kanyang mga tinig. Kung nauuna na yung own understanding natin, paano natin maipuposisyon yung sarili natin, yung puso natin, yung soul natin, yung spirit natin sa harap ng Diyos kung tayo po ay may own understanding. Samantalang sinabi niya sa Proverbs sa atin, do not lean on your own understanding. Kasi hindi natin alam ang ahead sa atin. 10 times ahead lang ng story natin sa buhay natin, hindi natin alam. So, kailangan tinuturuan tayo dito na matuto tayo mag-surrender all. I-exalt natin lahat yon sa Panginoon kung gusto nating marinig ang tinig niya. Amen? Kasi tayo po,
Tayo ay ginagamit ng Panginoon sa mundong ito, mga kapatid. At ayaw niya na malason tayo, madistract tayo, madestroy tayo, at mapatay tayo ng pride na to. At bilang mga intercessor, bilang mga mananampalataya, bilang mga anak ng Diyos, pride is not from God. The sin that silenced God. Wag nating hayaan na ito ang magpa-silent. Gusto niyo ba na hindi na marinig ang tinig ng Diyos? Gusto niyo ba? Kasi kapag nawala ang tinig ng Diyos, mawawala tayo ng leading. Kapag nawala ang tinig ng Diyos, mawawalan tayo ng instruction. Pag nawala ang tinig ng Diyos, mawawalan tayo ng vision. Because God is the Spirit. You cannot see God, but you can hear Him. Kaya purihin ang Panginoon. The sin that silenced God is pride. At hayaan niyo po, naturuan tayo ng Panginoon kung paano tayo mawawasak ng pride nito, kung paano tayo mapopoison nito. Kaya bilang mga anointed and beloved ones ng Panginoon, God is reminding us sa gabing ito that you are chosen. God empowered you. God positioned you for greatness this year because this is the Lord's year. And every season ng buhay mo, maging rason ang Panginoon to glorify Him, to exalt Him. Kaya nga sabi ng Lord, be still and know that I am God. I will exalt all the nation. At ikaw yung vessel na pinili, ikaw yung altar na pinili ng Panginoon. Do not depart from God. Do not let the pride depart from God. Refuse God, reject God, replace God. Okay lang na i-correct tayo ng Panginoon. Okay lang na ituwid tayo. Hindi masakit sa una. Hindi masarap disiplinahin. But mas gustuhin natin, piliin natin na disiplinahin kesa manahimik ang Diyos sa atin. Kaya purihin po ang Panginoon. Hallelujah. Let's pray. Heavenly Father, in the mighty name of Jesus, Lord, we thank you. Lord, salamat sa pagtuturo mo, Panginoon, ng mga bagay na pwedeng makapag-silent ng tinig mo sa mga buhay namin. Thank you for teaching us that pride is spiritual cancer. Na masigit naming maunawaan kung paano kami lalasunin nito unti-unti bilang mga mananampalataya, bilang mga anak mo na ma-proclaim o matupad yung iyong mga plano sa buhay namin. Na huwag naming hayaan na ma-defile kami o marumihan kami ng pride na to na maglalason, Panginoon, ng isip at puso namin upang makagawa kami ng mga bagay na hindi karapat-dapat sa iyong harapan, O Diyos. Banal na Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Patuloy ka, Panginoon, ko mag-manifest. Ma-absorb namin at maikintal namin sa aming mga puso ang mga salitang ito. Na sa bawat oras at bawat panahon, sino mang mga tao na nasa harapan namin, matutunan namin na laging makita at ma-display ang ikaw sa buhay namin. Ma-display namin na ikaw ang mag-raise sa buhay namin at mawala kami. Matutunan naming mamatay bawat araw upang ikaw ang maitaas namin sa aming buhay na makasunod kami na tama ang motibo, tama ang posisyon, tama, Panginoon ko, ang aming mga pag-iisip na naka-align sa way na meron ka, sa will na meron ka, sa divine destination na tinalaga mo sa bawat isa sa amin. Matuto kaming mag-serve sa isang Diyos na katulad mo, na nagpapakumbaba lagi sa paanan mo, na humihingi ng leading mo, na humihingi ng gabay at patnubay mo mula sa banal na spirito, na humihingi ng tinig mo na marinig ng dalawang tenga namin, Ama, upang hindi ka namin ma-disobey, upang hindi ka namin masaktan sa bawat pagkilos at pananalita namin, even sa mga gawa namin, O Diyos. Lord, let your voice be more clear sa bawat isa sa amin. Holy Spirit, we love you, we acknowledge you, and we honor you. Salamat kasi kino-comfort mo kami, tinutulungan mo kami sa lahat ng oras, pinalalakas mo kami. Salamat sa joy na dinedeposito mo, sa joy na dinedeposito mo sa aming mga buhay, na magkaroon kami ng dahilan para sumunod sa iyo, para magkaroon ng buhay mula sa Espiritu ng aming banal na Diyos na iniwan para sa bawat isa sa amin na tumulong tumayo sa panahon na kami nadadapa. Na kahit madapa kami ng 7 beses, patatayuin mo rin kami ng buong lakas, buong tibay, at buong kapangyarihan mo na tinutulungan kami, Panginoon, na makabangon, matuto, madisiplina at maituwid. Maraming salamat.
Panginoong Ama, sa kabutihan mo, sa pag-aalay ng iyong bugtong na anak para mapatay ang lahat ng kasalanan at maipanganak kami ng bago mula sa iyong dugo para magkaroon ng tamang kabanalan sa harapan mo. Salamat, Ama. Salamat sa pag-ibig mo sa katauhan. Salamat sa iyong bugtong na anak na namatay para sa bawat isa sa amin. Salamat sa dinudurog mo at pinapatay mong pride sa mga buhay namin. Purihin ka na dakilang Diyos sa pinakamataas na pagsamba. Turuan mo kaming laging magkaroon ng humility, obedient heart, and teachable heart sa harapan mo. Na hindi kami nagpe-perform dito at hindi namin routine, Panginoon, na magpasikat sa mundo. Kundi kung merong magliliwanag at sisikat sa buhay namin, ang pangalan mo ang maitaas namin. Huwag mong hayaan na ma-destroy kami at marumihan kami, Panginoon, ng sarili naming mga desire. At ma-refuse namin, Panginoon ko, ang lahat at ma-reject namin ang tinig mo sa aming mga buhay. Salamat po, Panginoon, sa mensaheng ito sa araw na to. Purihin ka, dakilain ka at luwalhatiin sa pangalan ni Jesus, sa ngalan ng Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen and amen. Glory be to God po, and purihin po ang Panginoon. Hallelujah. Salamat po at purihin ng Diyos.